Ipinagapas nga ng pinsan ko kay tatay yung palayan niya sa bukid dahil hindi niya nga ito maharap at may pasok nga sa trabaho. Tinulungan na nga rin namin si tatay dahil hindi niya nga kayang gapasin mag-isa at yung palay nga ng pinsan ko ay matutukol na. 7:00 pa nga lang na umaga ay lumakad na nga rin kami ni tatay para nga pumunta at gumapas nga do sa bukid ng pinsan ko. Si tatay nga ang pinakiusapan ng pinsan ko na gumapas at hindi niya nga raw maharap dahil busy sa trabaho. Nadaanan na nga rin namin yung mga nagmamandala o nag-iipon nga ng mga ginikan na pampakain nga nila sa mga alagang kambing at mga kalabaw. Nadaanan nga rin namin yung napakakapal nga na egret o kanaway nga ang tawag dito sa amin. Kapag nga kasi ganitong naanihan na yung palay ay napakaraming ang butil na tumatapon. At yun nga yung kanilang pinupuntahan at kinakain. Hindi rin naman kalayuan yung paggagapasan namin ni tatay at tatawid nga lang din kami dito sa maliit na tulay. Medyo nag-aalangan pa nga akong tumawid dito dahil may kakitiran nga at baka nga ako'y mahulog at mapilayan. Nag-umpisa na nga rin si tatay gumapas dito habang ako nga ay inuubos ko nga muna yung baong kong kape. Dahil baka kapag nag-umpisa na nga akong gumapas ay lumamig na nga rin yung kape ko at hindi ko na nga rin ito mainom. At nung maubos ko nga yung kape ko ay nag-ready na nga rin ako at nag-umpisa na nga rin akong gumapas. Matagal-tagal na nga rin nung huli nga akong gumapas ng palay at ngayon na nga lang din ulit ako nakakapag-try nito. Sobrang namiss ko nga yung paggapas ng palay dahil mula pagkabata nga ay eto na nga rin ang kinamulatan naming magkakapatid. Medyo may kaluwangan nga itong ginagapas namin ni tatay at tansya ko nga ay aabutin nga rin kami dito ng maghapon. Ayaw pa nga ako isama ni tatay dahil ang sabi niya nga sa akin ay kaya niya na raw itong gapasing mag-isa. Buti na nga lang at nagpilit ako at ang sabi ko nga ay sasamahan ko nga siya. Sumunod na nga rin sa amin si Papa at ang sabi niya nga sa amin ay tutulungan niya nga rin daw kami. Meron pang dala si Papa na pang merienda at tamang-tama nga at nagugutom na nga rin ako. Nakakapanlambot naman kasi magtrabaho sa bukid lalo na nga kung nagugutom ka. Niyaya ko na nga rin si tatay na magmerienda bago nga ulit kami sumabak sa gapasan. Nagumpisa na nga rin si Papa dito na maghakot ng mga pinangko at iaakyat niya nga dyan sa may sementong lugar. Inabutan na nga rin kami ng tanghalian dito at tinapos nga lang din namin na isinadsad yung mga dala namin at umuwi na nga rin kami para magtanghalian. Bandang alauna nga ng hapon ay binalikan na nga rin namin yung ginagapas namin dahil kailangan nga namin tapusin ito ngayong araw. Nung maitumba nga namin lahat yung mga palay ay tinulungan ko na nga rin si Papa na maghakot nga nitong mga pinangko. Inabot na nga rin kasi kami dito ng 4:00 at baka nga abutin pa kami dito ng dilim. Nag-aapura na nga ako dito dahil mahirap nga abutin ng dilim dito sa bukid at siguradong lalo kaming mahihirapan at baka nga hindi namin matapos. Nauna na nga rin umuwi dito si tatay dahil sumasakit na nga raw yung kanyang baywang. Dalawa na nga lang din kami ni Papang tumapos ito at inabutan na nga rin kami dito ng 5:00 ng hapon. Pauwi na nga rin kami at humabol nga dito yung pinsan ko at nagpasalamat nga sa amin dahil tinulungan nga namin siyang anihin yung palay niya. Pagkatapos nga namin magkwentuhan saglit ng pinsan ko ay nag-ready na nga rin kami para umuwi. Mag-6 na nga rin kasi ito ng gabi at magdidilim na. Kaya nag-aapura na nga rin kami dahil medyo malubak nga yung dadaanan namin. And that's all for today's video mga mare. Thank you for watching.